Mga idol, nandito tayo ngayon sa sawmill. Ako'y para bumili ng pawid. Ito yung tinatawag na nipa na bubong. Yan, ito. Yan, bawat bigkis nito ay 25 peraso ang laman. Bibili tayo ng 4 na bigkis kay nanay. Ito suki natin, si nanay, taga sawmill. Bigay niya sa akin ay 5 piso isang peraso. So ibig sabihin 500 yung 4 na tali. Ayan, meron siya ditong sariwa. Ito yung mga bagong yari. Ayan, nandito po tayo sa paglampas ng tulay. Ito po ay yari sa nipa. Ito yung tinatawag na, kung tawag nanay dito sa ano na ito? Pawid. Ang materyales ay sasa. Ito po, si kuya may binubuhat na naman para ibenta. Ito po yung trabaho nila dito sa sawmill. Ito po talaga ang pinaka-source ng ano. Pero bakit siya sawmill ay pawid ay binibenta? Kasi po itong lugar na ito ay dating maraming kahoy at dito nakalagay yung tistisa ng kahoy, ng mga inject. Pero nung dumating ang panahon, pawid na lang kanilang ibinibenta. Kaya ito po, gagamitin natin ito doon sa munting kubo ko dahil kinulang. Nanay, magkano po babayaran ko? 500. Babayaran po natin siya ng 500. Yung baba ng tulay, ito po. Napakasimple ng pamumuhay nila dito. Ano po? Ayan. Sa banda likod po doon ang gagaling yung mga sasa po. Ayan. Tayo po ay paboritong lugar na puntahan ito sapagkat ito ay napakagandang lugar. Kinakarga na po yung pawid. Itong kasama ko yan. Kinakarga po sa tricycle. Ayan po, kinakarga na niya. Yung tricycle ko kasi parang bangkulong. Magkakarga po nito, babalik na kami para trabawin. Ayan po, may dalawa pang ikakarga. Salamat po. Salamat po nanay, salamat. Salamat po sa inyo, salamat po. Lagay na yung pawid. Ito yung sa labas niya. Nakikita nyo napakagulo siyang tingnan at sinasabi nila na ito ay bubong ng mayaman sapagkat ito ay kinukonsider as light materials, pero ito ay nagdudulot ng lamig sa ating mga katawan sapagkat hindi siya katulad ng yero na nag-iinit. Ito po ay malamig sa pakiramdam. Ayan po, nailapat na yung pawid. Yan po yung munting kubo ko na pinapagawa. Mas pinili ko po na wag ibubong ang yero at pawid na lang ibinubong sapagkat sa hirap po naman ng bayarin sa kuryente. Kung ganito ang bubong mo, kahit hindi ka na mag-electric fan, ay napakalamig sa pakiramdam. Sabi nga nila, bubong ng mayaman. Pwede mo rin lagyan ng lambat ay yung kulay green para kapag dumating ang bagyo ay hindi ito masira kaagad. Ito po yung ilalim naman. Kapag ito ay naibubong na ilalim, gumagamit po tayo ng buho at saka kawayan. At ang pinakapanali po nito ay yung tinatawag na liting. Okay? Ayan po, native na native po ang dating. Halos 1,300 peraso na po ang nagastos ko dito sa bubong na ito. Pagkatapos, ayan po, nampasa ng hangin. Nakikita nyo na napaka-presko po. Ayan, mayroon ding ilaw. Dito po kami nagkakaroon ng banding ng aking family at tuwing mga bisita kami dito ko na rin i-entertain. Napakataas po nito.